Equalizer na pinalabas noong 2014. Ang bida nating si Robert ay isang retired US Marine at intelligence agent. Pero hindi alam ng lahat iyon. Ang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Robert ay ang Marines at intelligence agency lang. Dahil nang mag-retire ang lalaki, burado na ang kanyang nakaraan at may bago na siyang katauhan bilang isang normal na sibilyan. Ang alam ng ibang tao, solo na lang siya sa buhay dahil matagal nang patay ang asawa niya. Tahimik na namumuhay at may trabaho sa isang hardware mall. Naging ugali na ni Robert ang pagiging maayos sa lahat ng bagay sa paligid at lahat ng ginagawa nito ay naka-oras. Bago namatay ang asawa ng lalaki, nangarap itong makapagbasa ng 100 libro. Kaya ito ang dahilan bakit na-inspired din si Robert na magbasa ng libro. Dahil may insomnia, lumalabas ang lalaki tuwing madaling araw. Bit-bit ang libro at ang sariling tea. Pumupunta ito sa isang 24 hours na kainan para magbasa. Regular itong ginagawa ng dating agent kaya kabisado na nito kung sino-sino ang nasa restaurant ng ganong oras. Liban sa mga trabahante sa gabi, kadalasan niyang nakakasama dito ang isang babaeng Russian sex worker. Dito ito nagpapahinga bago umuwi o kaya nag-aantay ng customer. Kahit matagal na silang nagkakasabay sa resto, hindi nila kilala ang pangalan ng isa't isa. Kahit magkaiba sila ng mesa, nag-uusap sila sa mga bagay-bagay. Kasama na dito ang tungkol sa librong binabasa ng lalaki at sa pangarap ng babae na gusto nitong maging singer. Paminsan-minsang nakikita ni Robert na may pasa ang dalaga pero hindi siya nangingialam dito. Ngunit isang gabi, at sa unang pagkakataon, lumapit at nakiupo ang babae sa table ng dating agent. Dito na sila formal nagkakilala. Terry pala ang pangalan ng Russian pero maya-maya sinabi din nitong Alina ang totoo nitong pangalan. Si Bob naman ang pakilala ng sarili ni Robert sa dalaga pero sabi nitong mas bagay umano sa kanya ang pangalang Robert dahil sa hilig nito sa libro kaysa Bob na mukhang nanonood lang umano ng TV. Hindi na kumibo ang lalaki dahil nahulaan nga naman ng babae ang totoo niyang pangalan. Nakita din niyang pinatay ni Alina ang cellphone nito nang tumawag ang handler. Hanggang magkasama silang naglakad pa uwi at masayang nag-uusap. Pero maya-maya lang ay huminto sa harapan nila ang isang sasakyan at lumabas dito ang Russian handler ni Alina na si Slavy. Galit na galit ito bakit hindi sinasagot ng babae ang tawag nito. Gustong makialam ng ex-marine pero nakita niya ang isa pang lalaki na may hawak na baril. Bago umalis si Slavy, binigyan siya nito ng calling card. Akala nito customer siya ni Alina. Bad shot daw umano ang babae kaya tumawag lang daw siya at bibigyan siya ng mas magaling na kapalit. Nang sumunod na gabi, hindi samipot si Alina sa restaurant. Gayon din ang sumunod na gabi, pero sinabihan siya ng kaibigang staff na nasa ICU umano si Alina dahil nabugbog ito ng customer o ni Slavy. Pumunta agad si Robert sa hospital pero hindi siya nagpakita sa babae. Nakita niya itong nakahiga at sira ang mukha. May bisita si Alina na sa tingin ng lalaki ay kasamahan ito ng dalaga sa trabaho. Pinagmasdan lang niya ito sa labas ng ICU at awang-awa sa sinapit ng babae. Nasa waiting area ang dating agent nang lumabas ang bisita ni Alina na umiiyak. Noong una alangan itong kausapin siya pero nang sabihin niyang magkaibigan sila ng dalaga, dito na niya nalaman ang nangyari sa babae. Lumaban pala ito sa pananakit ng customer pero nang malaman ito ni Slavy. Imbes na tulungan si Alina, binugbog pa umano ito ng handler dahilan para bumagsak ito sa hospital. Nalaman pa ni Robert ang ibang ginagawa ng mafia sa mga kababaihan nila. Nang sumunod na mga araw, malalim ang pagnilay-nilay ng ex-marine sa nangyari. Walang duda na gusto niyang tulungan si Alina pero tinitimbang muna niya kung ano ang kahinatnan ng lahat kung sakaling mangialam siya sa mga ito. Malaking Russian mafia ang babanggain niya kaya dapat sigurado siya sa kanyang magiging desisyon dahil wala nang atrasan pag nagsimula na siya. Sa mahabang oras na pagdili-dili ni Robert, nanaig talaga ang kabutihan ng loob niya at kagustuhang ipagtanggol ang naaapi. Kaya nang sumunod na gabi, pumunta ang dating agent sa opisina ni Slavy. Pinakita niya sa lalaki ang calling card na binigay nito ng nakaraang gabi. Sunod niyang binigay ang isang sobra na may lamang pera. Dito niya sinabi sa Russian ang pakay niya, na gusto niyang bilhin ng kalayaan ni Alina ang babaeng binugbog nito ilang gabi ang lumipas. Pero nagmaang-maangan si Slavy. Wala daw umano Alina sa mga babae nito. Pero tinitigan lang ito ni Robert.
Maya-maya lang ay pinaalis na siya nito. Naliaitan ito sa perang binigay niya at nainsulto sa lakas ng loob niyang pagpunta sa opisina nito. Bata pa raw si Alina, kaya pa raw nitong ibinta ng mas mahal ang babae kaysa perang binigay niya. Dinampot ulit ni Robert ang puting envelope at tumalikod na. Akala ng mga ito na aalis na siya pero sinarado lang pala niya ang pinto at nilock. Pagharap ng ex-marine, isa-isa niya itong pinagmasdan. Pinag-aralan ang gagawing mga galaw at kung ilang segundo lang niya dapat maitumba ang mga ito. 16 seconds lang ang kalkulada niya para sa 5 tao. Nang segurado na siya sa kanyang gagawin, humakbang na siya pabalik sa mesa ni Slavy. At dito na niya isa-isang tinamba ang mga ito. Inagawan niya ng baril ang lalaking sumunod sa kanya, binaril si Slavy, sinaksak ang isa sa sarili nitong kutsilyo at ginamitan lang niya ng cork ang isa pa. Napatingin siya sa paligid at pinatay ang countdown sa relo. Lumagpas siya ng kunti sa akala niyang oras na may tamba ang lahat. Nilapitan niya si Slavy at bago ito nalagutan ng hininga, sinabihan ito na sana tinanggap na lang nito ang perang inalok niya. Nang sumunod na araw, binalita agad sa TV ang nangyaring pagpaslang sa Russian Mafia. At ayon sa balita, hinihinalang kalabang grupo lang gumawa sa krimen. Pero ang hindi alam ni Robert, isang lalaking nagngangalang Teddy ang dumating sa airport at dumiretso sa crime scene. Ito pala ang pinadala ng Russian big boss na si Pushkin para mag-imbestiga at pumalit kay Slavy. Kinausap nito ang iilang pulis na sinusuhulan ng mafia. Isa na dito si Frank. Sabi nitong nasa 3 katao umano ang pumatay sa grupo ni Slavy dahil mabilis lang naitomba ang 5. Pero wala silang suspect dahil tinanggal lahat ng memory card ng CCTV sa opisina ng Russian at ng restaurant. Gustong i-intimidate ng pulis si Teddy pero mas notorious pa pala ito kay Slavy. Madali lang nitong pinatiklop si Frank. Malumanay at mariin nitong sinabihan ang mga pulis na sweldado sila ng big boss kaya wala umanong karapatan maghari-harian ang mga ito. Siya umano ang pinagkatiwalaan ni Pushkin para gawin ang mga trabaho nila kapag pumalpak. Binisita kaagad ni Teddy ang karibal nila sa negosyo, ang Irish na si Little John. Siyempre hindi nagustuhan ng Irish ang pinagsasabi ng Russian pero bago pa ito nakaporma, inunahan na ito ni Teddy. Binugbog nito ng todo ang lalaki na kinagulat ni Frank. Habang busy si Teddy sa paghahanap kay Robert, nagpatuloy naman ang huli sa pagiging vigilante nito. Minsang naabutan ng lalaki ang isang kasamang cashier na hino-hold up. Liban sa pera kinuha pa nito ang singsing ng babae. Gusto sana nitong pigilan ang hold-upper pero may mga batang pumasok sa store. Kaya hinayaan na lang ito ni Robert pero sinundan niya ito sa labas at kinuha ang plate number ng sasakyan. Paglipas ng ilang saglit, sekretong kumuha ang dating agent ng martilyo sa display ng store. Kinabukasan, nang buksan ng cashier ang kanyang cash register, bumungad sa babae ang singsing na kinuha ng hold-upper kahapon. Samantalang pinupunasan naman ni Robert ang isang martilyo na ibinalik sa display. Kasunod nito ay ang pagtulong niya sa kasama sa trabaho na si Ralphie. Nalaman niyang sadyang sinunog ang maliit na tindahan ng nanay nito dahil hindi ito nagbigay ng pera sa 2 pulis. Nang makakuha siya ng ebidensya sa pangungutong ng mga ito, anabangan niya sa parking ang 2. Binugbog niya ang mga ito at sinabihan na ilalabas ang video sa buong syudad pag hindi isauli ang mga perang nakutong sa mga maliliit na negosyante. Dahil ayaw ng 2 na mapahiya, sinauli ng mga ito ang nakuhang pera. Masaya ang pakiramdam ni Robert pag nakakatulong siya sa kapwa. Sa ilang araw na paghahanap ni Teddy sa dating Marine, malapit na rin niya itong matunton. Dahil sa pag-review nito sa CCTV sa may entrance kung saan si Robert lang umano ang pumasok na hindi na lumabas. Kasunod nito ay nalaman din ni Teddy ang pagbisita ng dating agent kay Alina sa hospital. Tumakas pala ang sex worker pagkalipas ng ilang araw nitong pananatili sa hospital kaya ang kaibigan nitong si Mandy ang ini-interrogate ngayon ng lalaki. Ngunit wala nang ibang nakuhang impormasyon sa babae kaya sinakal ito ni Teddy. Ilang gabi ang lumipas, nakaramdam ang dating agent na may tao sa labas ng apartment niya kaya lumabas ito. Dito na lumitaw ang Russian. Nagkunwari itong pulis at tinatanong siya tungkol sa pagkapaslang sa grupo ni Slavy. Sinagot niya ito ng alibay. Ngunit hindi bilib si Teddy sa sagot ng ex-marine. Nang tanungin ito ni Robert paano siya na-locate nito, sagot nitong madali lang nilang hanapin ang mga taong gusto nilang makita.
Hindi na ito sumagot nang tanungin niya ito kung sino ang nagpapahanap sa kanya. Matalas ang pang-amoy ni Teddy, alam niyang may tinatago si Robert. Kaya ni-report nito sa amo na hindi kagagawa ng karibal nila sa negosyo ang pagkamatay ni Slavy. Ngayon lang daw nila nakatagpo ang taong ito. Ang hindi alam ng Russians, nakahanda na si Robert sa anumang maging hakbang nila. Habang pinag-aaralan pa nila ang buong pagkatao ng dating agent, may nakahanda na itong solusyon para malihis ang kanilang pagsubaybay dito. Wala silang nakita sa record ni Robert, normal lahat ng data history ng ex-marine pero hindi naniniwala si Teddy dito dahil malakas ang kutob ng Russia na gawa-gawa lang ang profile record nito. Nang mga sandaling iyon, gumawa ng kunwaring senaryo si Robert na may tinitake siyang gamot at naglagay din siya ng mga camera sa apartment. Para makita niya ang mga galaw ng Russians. Dahil lang totoo, dalawa ang apartment ng dating agent. At magkatapat lang ng building ang pag-aaring nitong mga units. Kinagabihan, nakatambay ulit si Robert sa paboritong restaurant. Dahil sa agent instinct, kahit nagbabasa siya, alam niyang kalaban ng kunwaring trabahanteng pumasok. Pero bago pa ito nakaporma, pinatulog na agad ito ng dating marine. Paglabas niya, nakaabang na ang isang kotse kung saan nakasakay si Teddy, kinunan ito ng larawan ni Robert at mabilis na umalis. Sinundan siya ng mga ito dahil gusto siyang hulihin ng buhay pero madula siyang ex-marine, mabilis itong nakatakas. At gaya ng inaasahan ni Robert, pinasok nga ng mga ito ang akala nitong apartment niya. Nakita din ng Russians ang planted niyang gamot. At nang e-check din ang kanyang computer, nakita din nila ang planted niyang pagkuha ng one-way ticket sa Mexico na kunwari aalis na siya ng bansa. Pero amoy na amoy ni Teddy na puro gawa-gawa lang ni Robert ang mga senaryo at pinapanood daw umano sila ngayon ng dating agent. Dito na medyo nagtataka ang dating agent kung bakit alam na alam ni Teddy ang mga galaw niya. Nang sumunod na araw, binisita ni Robert si Susan, ang kaibigan niyang retired na rin sa CIA. Pinakita niya dito ang mukha ni Teddy na kung familiar ba ang babae sa Russian. Kahit wala na ito sa agency, tinulungan pa rin nito ang dating agent. Ayon sa nakuhang infos ni Susan sa agency, isang Russian oligarch pala si Pushkin at malaking portion umano ng negosyo nito ang nagalaw ni Robert. At si Teddy umano ang pinagkakatiwalaan nito sa mga underground nitong gawain. May topak umano ito kaya aasahang hinding-hindi titigil ang lalaki hanggat hindi nito mapapatay si Robert. Nalaman din nila na patay na ang 2 kutong na pulis na binugbog niya nitong nakaraan araw. At ilang araw na din daw na hindi samipot sa trabaho si Frank. Kinabukasan, bago umalis si Robert sa bahay ng kaibigan, sinabihan siya ng babae na matutuwa umano ang namayapa niyang asawa dahil nasa puso pa rin niya ang pagtulong sa mga naaapi. At mag-ingat dahil isang matibay na pader ang binangga niya. Pagbalik ni Robert sa Boston, nahanap agad niya si Frank. Kailangang e-torture niya ng kaunti ang pulis para magsalita ito tungkol sa connection nito kay Pushkin at sa kanang kamay na si Teddy. Walang nagawa si Frank kundi magsalita na kay Robert dahil kung hindi, papatayin siya nito. Unti-unting pinipilayan ng ex-marine ang Russian mafia. Una ay ang warehouse kung saan nakatago dito ang sangdamakmak na pera ng grupo. Sa tulong ni Frank, napatahimik ni Robert ang mga bantay dito at binigyan ng pera ang mga babaeng staff sa pinaalis sa warehouse. Habang nakaposas ang pulis, inutusan ito ni Robert na tumawag sa station at i-report ang sarili nito. Galit na galit si Frank pero wala na rin itong nagawa. Bilang na raw umano ang buhay nito kaya pinilit na itong magsalita ng dating agent. Naibigay na nito ang mga naitagong ebidensya patungkol sa Russians. Maya-maya lang ay dumating na ang Boston PD at hinuli na si Frank. Nakuha din ng agency ang sangkatutak na pera sa warehouse pati na ang mga tauhan ng mobster. Ilang oras ang lumipas, habang kausap ni Teddy sa isang restaurant ang panibagong grupo na maghahanap sana kay Robert, biglang sumulpot ang ex-marine sa harap ng lalaki. Dito niya sinabihan ng Russia na itigil na umano ng big boss nito ang buong operation sa Amerika. Pero hindi natinag si Teddy kay Robert. Liban pa man, binigay pa din ng dating agent ang number nito sa Russian kung sakali daw umanong magbago ang isip nito. Pagka-uwi ni Robert, binuksan agad niya ang ebidensyang nakuha kay Frank. Dito niya nakita ang buong operation ng Russian Mafia, pati ang mga taong nasa payroll list nito. Walang sinayang na sandali ang lalaki, pinadala kaagad niya ang mga impormasyong ito sa FBI.
At para talaga matauhan si Pushkin kung sino ang kalaban nito, pinasabog ni Robert ang malaking depo ng langis na pag-aari din ng oligarch. Habang naghahanda ang grupo ni Teddy sa paghaharap nila ni Robert, pinapagalitan ito ng Big Boss. Malaki na umano ang lugi nito dahil sa pagsulpot ni Robert. Sinabihan ni Pushkin ang tauhan na wag na itong bumalik ng Russia kung hindi nito mapatay ang dating agent. Dahil na-pressure na si Teddy ng kanyang amo, inutusan nito ang mga tauhan na i-hostage ang mga kasama ni Robert para lumapit ang ex-marine sa kanya. Nag-aantay ang mga ito sa depo na pinasabog ng dating agent. Papatayin umano ng mga tauhan nito ang mga co-workers niya kung hindi siya sisipot sa depo. Pero matalino si Robert. Alam niyang nasa store lang ang mga kasama dahil nabanggit ito ni Ralphie kaya imbes na pumunta siya kay Teddy, dumiretso siya sa store para iligtas ang mga ito. At dahil alam niyang nakatap siya sa mga Russians, naglagay lang siya ng cellphone sa bus na papunta sa depo at naka-call forwarding ito sa isa pang phone na bitbit niya. Nang malapit na ang bus sa kinaroroonan ni Teddy, inutusan nito ang sniper na barilin agad si Robert pag nakita na ito. Pero laking gulat ng grupo nang makitang walang pasahero ang bus. Galit na galit si Teddy dahil naisahan siya ng dating agent kaya nag-utos ito na patayin ang isang hostage. Bago pa nakapili ng papatayin ang mga Russians, biglang tumugtog ang sound system ng store. Hinatak ng isa si Ralphie para hanapin saan galing ang music. Pagkapasok ng dalawa sa security office, pinatay agad ng Russian ang sound system. At paglabas nito, timbog agad kay Robert. Marunong magsalita ng Russian ang dating agent kaya tinawag nito ang isa pang kalaban. Nang may tamba na ito ni Robert, sinabihan niya si Ralphie na tumakas na silang lahat. At ng mga sandaling iyon, dumating na si Teddy sa store, kasama pa ang ilang mga tauhan. Ilang saglit ang lumipas, pinatay ng ex-marine ang ilaw sa buong display area pero iniwan nitong bukas ang emergency lights. Dito na isa-isang tinamba ni Robert ang mga tauhan ni Teddy, gamit lang ang mga construction tools. Tahimik lang at walang kahirap-hirap. Pero nang marinig siya ni Teddy sa kabilang alley, binaril siya nito at tinamaan sa balikat. Dahil madilim at kabisado na niya ang area, mabilis lang siyang nakalayo sa mobster. Binalikan siya ni Ralphie pero tinamaan ang kasama nang masundan sila ng kalaban. Pinagbabaril sila nito. Pinapunta niya ang kasama sa breaker para i-switch ulit ang ilaw. Habang sinusundan siya ng isa, kumuha siya ng gas tank sa display at pumasok sa kantin. Ilang segundo ang lumipas, nasabugan nito ang isa pang tauhan ng mobster. Nakita pala ni Teddy si Ralphie kaya sinusundan nito ang guard. Nang barilin na sana nito ang lalaki sa loob ng electrical room, binaril siya ng nail gun ni Robert. Dahil gusto pa rin nitong lumaban, binaril ulit ito ng ex-agent sa kabilang balikat, kinasa ang nail gun at binaril sa paa ang Russian. Tinanong siya nito kung sino siya pero hindi na sumagot si Robert at binaril na niya ito sa lalamunan. Napatingin lang si Ralphie nang tumalikod na ang lalaki. Sa Moscow, 3 araw na ang lumipas sa encounter ni Teddy at Robert, pinasok ng dating agent ang mansion ni Pushkin. Sinabihan niya ang Big Boss na gusto niyang makuha ang ulo ng ahas. Tinanong siya nito kung anong makukuha niya kung patayin umano niya ito. Kapayapaan ang sinagot ni Robert saka ito tahimik na umalis. Pero iniwan niyang nakabukas ang gripo sa lababo kaya lumapit si Pushkin at sinindihan ang ilaw. Nang patayin nito ang gripo, umapak siya sa sahig na may nakalagay na live wire. Sumisigaw ang Big Boss pero wala na ni isang tutulong dito dahil tamba na lahat ng tauhan sa mansion. Pasimple lang naglakad palabas ng bahay ang ex-marine. Ilang araw ang lumipas nang lumabas si Robert galing sa isang grocery store. Nilapitan siya ni Alina. Halong tuwa at pagkagulat ang naramdaman ng lalaki. Iba na ito sa Alinang nakilala niya tuwing hateng gabi sa restaurant. Binalita ng babae ang bagong buhay nito nang dahil sa perang nakalagay sa puting envelope na may pangalan umano nito. Masaya na ito ngayon, may matinong trabaho, nangangarap maging singer at nagbabasa na din ng libro. Alam ni Alina na ang dating agent ang tumulong sa kanya. Kaya nagpasalamat ito kay Robert sa lahat ng naitulong nito. Dahil likas na vigilante si Robert, sikreto itong nag-post ng ads online. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.